Hello everyone! Gawa muna po tayo ng caramel. So itong asukal dito sa ating kawali ay atin muna pong tutunawin. Alug-alugin lang po natin paminsan-minsan para po hindi siya masunog. At kapag natunaw na po yung ilalim, kung nakita nyo na nagme-melt na, pwede na po natin siyang start na haluin. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinero ng Idelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag ganito po, na-melt na yung asukal pero may nakikita pa po kayong konting buo-buo, iangat-angat lang po natin yung ating kawali or yung ating pan para po hindi siya masusunog, para hindi papait yung ating caramel. Ngayon naman po ay lagyan natin ng 1/4 cup na tubig. At atin lang pong hahaluin hanggang sa magsama itong tubig at yung asukal. Kapag bubbles na po yung ating caramel ay okay na po yon. Make sure lang po na napaghalo natin mabuti. And ingat lang po tayo kasi tumatalsik po itong ating caramel kapag nilalagyan ng tubig. Kaya dobling ingat po kasi napakasakit po pag natamaan kayo sa inyong balat. At kapag ganito na po, kung nakita nyo, ganyan po yung klase ng bubbles na ating hinahanap at saka medyo naiga-iga na po siya ng konti. Kapag ganyan na, ay okay na po ito. At isalin na po natin sa molder na inyong gagamitin. Kahit anong klaseng molder po pwede nyong gamitin. Kung pambenta naman po ay pwede rin kayong gumamit ng llanera. So ayan, kung ganito namang klase ng molder po, ikot-ikutin nyo lang at iangat-angat nyo po yung caramel dito sa may pinaka-tube para po lahat ay malalagyan ng caramel sa ibabaw mamaya kapag ating in-upside down. At kapag tapos na po nating palibutan ng caramel ang molder, ay atin naman pong palamigin. At habang pinapalamig po natin, i-ready naman po natin ang ibang ingredients. So meron po ako ditong all-purpose flour, sasamahan po natin ng tapioca flour. Atin lang pong paghaluin itong ating dalawang klase ng dry ingredients. Lagyan po natin ng 1 cup na coconut milk. Pwede po kayong gumamit ng nasa lata at pwede rin naman po yung fresh. Samahan din po natin ng 2 cups na evap milk. Haluin lang po natin. Lagi tayong ganito, halo-halo lang. At sasamahan naman natin ng 1 cup na condensed milk. Pwede nyo pong bawasan, pwede nyo rin pong dagdagan, depende sa tamis na inyong gusto. At reminder lang po, meron pa po tayong caramel na talaga naman pong purong-puro din ang tamis. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa mawala ang mga lumps para mas makinis itong ating dessert. Ngayon naman ay sasamahan po natin ng 1 tablespoon na lihiya. And again, paghalu-haluin lang po natin mabuti ang mga ingredients. Ngayon naman ay isali na po natin dito sa molder na ating iniready. Molder na may caramel. Gamitan po natin ng strainer sa pagtatransfer para po masala natin kung meron pang mga lumps na natitira. At para po mas mabilis bumaba, pwede po natin gamitan ng spatula or ng kahit kutsara. Ngayon naman po ay takpan natin ng aluminum foil. I-sealed lang po natin yung mga gilid. Dito naman po sa kaldero may pinakulo na akong tubig. Lagyan po lang natin ng coaster at gagawin nating patungan nitong ating lulutuing dessert. At ngayon po ay ating takpan at atin lang pong lutuin ng 45 minutes. Ang apoy po ay medium-high heat.
At after 45 minutes po, ito na at luto na ang ating masarap at creaming dessert. So ayan, atin naman po munang ilagay dito sa isang table. Tanggalan lang po natin ng aluminum foil. So ayan, makikita na natin kung ano ba ang itsura nito. So ayan na. Ang gagawin naman po natin sa susunod ay atin pong i-upside down. So bali ito po yung ilalim. At bago po natin i-upside down ay atin munang padaanan ng spatula or knife dito sa gilid. Para po pag may nakadikit na part ay hindi po ito masisira kapag ating isinalin sa serving plate. Ngayon naman po ay atin nang isalin ng pa-upside down. So ayan, ano kaya? Taran! Ang ganda po ng itsura nitong ating creamy upside down with caramel dessert. Kahit sa lyanera nyo po gawin ito or sa kahit anong molder, sigurado po ako na magiging maganda rin ang itsura niya. Kaya naman, atin na po siyang titikman. So ito po yung loob niya. Ayan, napaka-creamy, itsura pa lang. Kaya atin na pong tikman talaga para malaman na po natin yung lasa. Nakaka-excite. Ang sarap po. Yes, so creamy. Perfect na perfect po ito sa kape. Ang sarap. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.